Isang pirasong papel. Isang pirasong papel lang ang halaga ng buong pagkatao ko sa kanila. Itinapon ni Marco ang marriage contract sa harap ko habang kayakap ang babaeng kinakasama niya. Habang dumadaloy ang dugo sa aking mga hita dahil sa aksidenteng pagkahulog, ang tanging narinig ko ay ang boses ni Doña Aurora. Huwag kang umarte, Liana. Negosyo lang ito. Mula sa abo ng aking nawalang anak, ako ay magbabangon. Sino nga ba ang tunay na talo? Magsisimula na ang aking paniningil. Mom, relax ka lang. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko siya mahal. Liana is just a signature on a contract that saved our company. That's all she will ever be. Isang kasangkapan lang siya sa laro nating ito. Ang tinig ni Marco ay malamig pa sa hanging dala ng aircon sa loob ng kanyang opisina. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagsisisi. Ang bawat salita ay parang bilyon-bilyong piraso ng bubog na direktang bumaon sa puso ni Liana na noon ay nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Liana ang isang tray ng mainit pang adobong manok, ang paboritong putahe ni Marco. Maghapon siyang nagtiyaga sa kusina. Tiniis ang hapdi ng tumalsik na mantika sa kanyang braso at ang pagod sa paghahanap ng pinakasariwang sangkap sa palengke. Ngayon ang kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Akala niya, ang hapunang ito ang magiging simula ng bagong yugto ng kanilang pagsasama. Akala niya, ang pag-ibig na ibinuhos niya sa loob ng 3 taon ay sapat na upang matunaw ang yelo sa puso ng kanyang asawa. Ngunit ang tray na hawak niya ay biglang bumigat. Tila naging kasing bigat ng isang sementeryo. Ang usok na nanggagaling sa pagkain na kanina ay mabango at puno ng pag-asa ay tila naging laso na sumasakal sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig. At ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila unti-unting napaparalisa. Narinig niya ang tawa ni Doña Aurora, ang kanyang biyenan, isang tawang puno ng pangungutya. Mabuti naman kung ganoon, Marco. Siguraduhin mong hindi siya magiging hadlang sa pagsasama ninyo ni Sofia. Alam mo naman na ang pamilya ni Sofia ang susunod nating target para sa merger. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liana ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang mga pangarap na binuo niya sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, ang mga panalangin inalay niya sa harap ng altar para sa kanilang kinabukasan ay naglaho na parang usok sa hangin. Ang sakit ay hindi nanggaling sa isang mabilis na saksak, kundi sa isang mabagal at malalim na paghiwa sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi siya sumigaw, hindi siya pumasok sa loob upang magmura o magwala. Ang pinakamasakit na sugat ay madalas na walang tunog. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang labi at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat tibok ay nagpapaalala sa kanya ng katotohanang kaypait tanggapin. Siya ay isang bilanggo sa isang palasyong gawa sa kasinungalingan. Dahan-dahan, ibinaba ni Liana ang tray sa maliit na mesa sa pasilyo. Ang tunog ng porselana na sumayad sa kahoy ay tila isang huling hantungan ng kanyang dignidad. Tiningnan niya ang kanyang braso kung saan mayroon ang mapulang marka ng pasong nakuha niya habang nagluluto para sa lalaking kakasabi lang na siya ay isang gamit lamang. Ang hapdi ng paso ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Bawat hakbang ay tila paglayo sa babaeng kilala niya noon, ang babaeng naniwala sa milagro ng pag-ibig. Sa bawat pag-atras niya sa pasilyong yon, tila unti-unti ring namamatay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay, isang katanungan ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan, kasing talim ng isang karayom na unti-unting tumutusok sa kanyang kamalayan. Gaano ba katagal bago tuluyang mawasak ang isang pusong
matagal nang nagtitiis at kailan magsisimula ang pagbangon ng isang kaluluwang matagal nang itinuring na basura sa sarili niyang tahanan. Wala kang karapatang husgahan ako, Liana. You should be grateful dahil kung hindi dahil sa pamilya ko, matagal nang nasa kalsada ang mga magulang mo. You are just a debt that I am paying, kaya huwag kang umarte na parang biktima. Ang boses ni Marco ay pumailan lang sa malawak na sala, kasing talim ng isang latigo na humahagupit sa natitirang dignidad ni Liana. Nakatayo siya sa harap ng kanyang asawa, nanginginig ang buong katawan habang hawak ang isang liham na nagpapatunay sa kanilang kasunduan. Isang dokumentong nagsasabing ang kanilang kasal ay isa lamang transaksyong pinansyal. Sa kanyang sinapupunan, may isang lihim na buhay na kanina lamang ay nais niyang ipagdiwang. 2 buwan. 2 buwang pag-asa na akala niya ay magiging tulay upang maging tunay na pamilya sila. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay tila mga laryong itinatambak sa ibabaw ng kanyang dibdib, dahan-dahang pumatay sa kagalakang iyon. Marco, nagdadalang tao ako. Ang anak natin. Ang pabulong na pagsusumamo ni Liana, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa gumaralgal na hininga. Ngunit ang galit ni Marco ay bulag. Akmang aalis ito at iiwan siya, ngunit nang hawakan ni Liana ang kanyang braso upang pigilan, isang marahas na pagbawi ang ginawa ng lalaki. Ang puwersa ng pagtulak ay sapat na upang mawalan ng balanse si Liana. Sa itaas ng marangyang hagdanan, ang mundo ay tila bumagal. Ang bawat baitang ng matigas na kahoy ay naging malulupit na kamao na humampas sa kanyang likod, balikat at balakang. Walang ingay na lumabas sa kanyang bibig, tanging ang tunog ng kanyang katawan na bumabagsak sa bawat hakbang hanggang sa marating niya ang malamig na marmol ng unang palapag. Doon sa gitna ng marangyang sala, namayani ang isang nakabibinging katahimikan. Isang mainit at malapot na likido ang unti-unting nanuot sa puting tela ng kanyang bestida. Tila isang mapulang bulaklak na marahas na namumukadkad sa maling panahon. Ang hapdi sa kanyang katawan ay walang binatog sa kirot na nagmumula sa kanyang puson. Isang pakiramdam ng unti-unting pagkawala, ng isang koneksyong pinuputol ng malupit na tadhana. Marco, ano ang ginawa mo? Isang boses ang narinig mula sa itaas, si Doña Aurora. Ngunit sa halip na takot o pag-aalala, ang mababakas sa kanyang mukha ay isang malamig na kalkulasyon. Lumapit ang matanda, hindi upang itayo si Liana, kundi upang tingnan ang duguang anyo nito. Huwag kang tatawag ng ambulansya, Marco. Kapag nalaman ng media na nahulog ang asawa mo dahil sa pag-aaway ninyo, babagsak ang stocks ng kumpanya. Tawagan mo si Dr. Ramos. Siya lang ang dapat makaalam nito. At siguraduhin mong itatago mo ang lahat ng bakas ng dugong iyan. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, naramdaman ni Liana ang malamig na sahig sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa kanyang tiyan, isang huling pagtatangkang protektahan ang munting anghel na tila lumilipad na palayo sa kanya. Patawad, anak. Patawad kung hindi kita nagawang protektahan sa mundong ito. Ang huling bulong ng kanyang isipan bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Nagising si Liana sa loob ng isang silid na amoy gamot at kamatayan. Ang puting kisame ay tila isang malawak na disyerto ng kawalan ng pag-asa. Sa gilid ng kanyang kama, nakatayo ang kanyang doktor. Ang mukha ay puno ng pighati na hindi kayang itago ng kanyang profesionalismo. I'm sorry, Liana. Ginawa namin ang lahat, pero masyadong malakas ang impact ng pagkahulog. Wala na ang baby. Ang mga salitang ito ay tila mga huling pako sa krus na pinapasan ni Liana. Walang luha, walang hikbi. Ang tanging natira ay isang malalim at madilim na hukay sa loob ng kanyang pagkatao. Habang nakatingin sa kawalan, isang tanong ang tila naging multo sa loob ng silid. Hanggang saan kaya kayang tiisin ng isang ina ang mawala ng lahat?
bago ang kanyang pighati ay maging isang apoy na tutupok sa lahat ng nagpahirap sa kanya. Mahigpit at malamig ang boses ni Aurora, walang pag-aalinlangan. Sinumbatan niya si Liana, pinaalala ang lahat ng ibinigay ng pamilya sa kanya at iginiit na lubos niya silang binigo. Pagkatapos, marahang ibinagsak ni Aurora ang isang folder sa paanan ng kama sa ospital. Kumalat ang mga papel sa sahig at ang tunog nito'y tila hudyat ng pagtatapos ng isang usapang wala nang babalikan. Dahan-dahang imulat ni Liana ang kanyang mga mata. Ang kanyang labi ay maputla at tuyot. Ang bawat paghinga ay tila pag-akyat sa isang matarik na bundok. Nang makita niya ang mga dokumentong nakakalat, ang kanyang puso ay tila muling pinitpit ng isang mabigat na bato. Isang pekeng medical report. Nakasaad doon na may mga bakas ng gamot para sa aborsyon ang kanyang dugo. Isang kasinungalingang selyado ng pirma ng isang doktor na nabili na ng kapangyarihan ng mga Montenegro. Hindi totoo yan. Alam ninyo ang totoo, Mama. Alam ninyong itinulak ako ni Marco. Ang boses ni Liana ay isang manipis na hibla ng sakit. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, ang pintuan ng silid ay bumukas ng marahas. Ang kanyang sariling ina at ama ay pumasok. Ngunit sa halip na yakap ng pag-unawa ang sumalubong sa kanya, ang nakita ni Liana sa kanilang mga mata ay ang malamig na talim ng kahihiyan. Ang kanyang ina ay tumalikod. Ang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Habang ang kanyang ama ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang mukha ay parang isang pader na walang pintuan. Liana, paano mo nagawa ito sa amin? Ang tanong ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng puot. Ang pamilya Montenegro ang nagligtas sa atin sa pagkakaubos ng lahat ng ating ari-arian. At ngayon, sisirain mo ang relasyong ito sa pamamagitan ng isang krimen? Itinakwil mo na ba ang dangal ng ating apelyido? Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kanyang sariling dugo, ang mga taong dapat ay sandigan niya sa gitna ng unos, ay mas pinili ang pera at pangalan kaysa sa katotohanan ng kanyang paghihirap. Ang pag-iisa ni Liana ay naging kasing lawak ng karagatan. Wala siyang kakampi. Wala siyang boses sa gitna ng mga higanting ito na nagkakaisa upang ibaon siya sa limot. Nang makaalis ang lahat, ang silid ay naging kasing tahimik ng isang nitsyo. Tumingin si Liliana sa malaking salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala, isang anino ng kanyang dating sarili. May mga matang puno ng hinagpis at katawang tadtad ng mga sugat na hindi nakikita. Nang matapos, tumayo si Liana kahit na ang kanyang mga hita ay nanginginig pa sa panghihina. Lumapit siya kay Doña Aurora na noon ay nakatayo sa pasilyo, naghihintay ng kanyang huling pagkakataon na hiyain ang manugang. Sa halip na lumuha, lumuhod si Liana sa harap ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na sahig. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa isang kilos ng pagsuko. Ngunit ang kanyang mga mata, sa ilalim ng kanyang bagong gupit na buhok, ay nagniningas na parang mga baga sa gitna ng gabi. Mama, ang sabi ni Liana. Ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Lahat ng utang na loob na sinasabi ninyo, bawat sentimo na ginastos ninyo para sa aking pamilya, at bawat patak ng dugo ng anak ko na kinuha ninyo, ibabalik ko sa inyo. Pangako iyan. Hinding-hindi ko kakalimutan ang araw na ito. Hindi nakasagot si Doña Aurora. Ang tanging narinig sa buong pasilyo ay ang marahas na tibok ng puso ni Liana at ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana. Ang katanungang naiwan sa isipan ng sino mang nakakita sa tagpong iyon ay ito, ang isang babaeng nawalan na ng lahat. Ano pa kaya ang handa niyang gawin upang mabawi ang kanyang kaluluwa? Mas tahimik siguro sa ilalim ng tubig. Doon, walang boses ni Marco na sumasumbat. Walang tingin ni Doña Aurora na humuhusga. Doon, baka makasama ko na ang anak ko.
Nakatayo si Liana sa dulo ng isang luma at madilim na pantalan. Ang hanging gabi ay kasing talim ng labaha na humahalik sa kanyang bagong gupit na buhok. Ang amoy ng dagat, maalat, malansa at puno ng misteryo, ay nanunuot sa kanyang manipis na damit. Ang bawat paghampas ng alon sa mga haligi ng pantalan ay tila isang malalim na buntong hininga ng kalikasan. Isang paanyaya na yakapin ang kadiliman sa ilalim upang matapos na ang lahat ng sakit. Wala siyang dalang kahit ano. Iniwan niya ang kanyang pitaka, ang kanyang telepono, at ang kanyang singsing sa isang bangko sa parke. Ang tanging bitbit niya ay ang bigat sa loob ng kanyang dibdib na tila isang anchor na pilit siyang hinihila pababa. Sa bawat hakbang niya palapit sa gilid, ang tunog ng kanyang mga yabag sa gapok na kahoy ay tila isang mabagal na martsa patungo sa sarili niyang libing. Hindi iyan ang tamang paraan para bayaran ang utang na hindi mo naman ginusto. Ang boses ay kalmado, may awtoridad, at tila nanggagaling sa mismong anino ng gabi. Napahinto si Liana. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng nakasuot ng itim na trench coat, nakatayo sa ilalim ng nag-iisang aandap-andap na ilaw ng pantalan. Si Bella. Ang kanyang postura ay formal. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa pinakamadilim na sulok ng kaluluwa ni Liana. Sino ka? Iwan mo ako. Wala na akong saysay sa mundong ito. Ang pabulong na sagot ni Liana, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Lumapit si Bella, hindi nagmamadali. Ang tunog ng kanyang mga takong sa kahoy ay tila isang maayos na ritmo na nagpapatigil sa kaguluhan sa isip ni Liana. Ako si Bella. At tulad mo, minsan na rin akong itinapon ng mga Montenegro sa basurahan pagkatapos nilang pakinabangan ang lahat sa akin. Pero tingnan mo ako, Liana. Buhay ako. At mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Kinuha ni Bella ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Liana. Binasa ko ang marriage contract ninyo. Isang kasunduan na binuo sa pananakot at panlilinlang ay hindi isang banal na sakramento. Ito ay isang kulungan na may malalaking butas, Liana. Pinag-aralan ko ang bawat pirma ni Doña Aurora. Ang akala ninyong lahat ay batas, ay isa lamang papel na puno ng butas kung alam mo kung saan titingin. Dahan-dahang binuksan ni Liana ang folder sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagnanais na mamatay, ay nagsimulang tumitig sa mga linyang legal na binabalangkas ni Bella. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ang init ng galit, kundi ang init ng isang bagong silang na pag-asa. Huwag kang mamatay para sa kanila, Liana. Ang muling sabi ni Bella, ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa balikat ng nakababatang babae. Ang haplos na yon ay tila isang kuryenteng nagpabalik sa kanyang nawalang lakas. Mabuhay ka para saktan sila sa paraang hindi nila makakalimutan. Gamitin mo ang kanilang sariling laro. Gamitin mo ang kontratang ito para maging susi ng iyong kalayaan, hindi ng iyong pagkabilanggo. Tiningnan ni Liana ang malawak na karagatan sa kanyang harap. Ang mga alon na kanina ay tila isang libingan. Ngayon ay tila isang malawak na daan patungo sa hindi pa nabubuksang bukas. Hinigpitan niya ang hawak sa folder. Ang kanyang hininga, na kanina ay gumaralgal, ay naging matatag at malalim. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Ang tanong ni Liana, ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ni Bella. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bella. Dahil sa bawat patak ng luha mo, nakikita ko ang sarili ko 10 taon na ang nakalilipas. At dahil gusto kong makita ang mukha ni Doña Aurora kapag ang babaeng inaakala niyang basura ay siyang wawasak sa kanyang imperyo. Sa gitna ng katahimikan ng pantalan, naramdaman ni Liana ang unang pagkakataon na ang kanyang puso ay tumibok para sa kanyang sarili, hindi para kay Marco at hindi para sa kanyang pamilya. Isang katanungan ang naiwan sa hangin
Habang sila ay naglalakad palayo sa madilim na pantalan, ano ang kayang gawin ng isang babaeng binigyan ng sandata sa gitna ng kanyang pinakamahinang sandali? Ang bawat numero na nakikita mo sa screen na ito, Liana, ay hindi lamang basta halaga. Ang mga ito ay mga sundalo. At sa sandaling matutunan mong pasunurin ang mga ito, magagawa mong paluhurin ang sino mang nag-akalang wala kang silbi. Ang boses ni Bella ay matatag, walang alinlangan, habang tinuturo ang mga naglalakihang graph ng stock market sa loob ng kanyang pribadong opisina. Sa harap ni Liana, ang mga numero ay tila mga langgam na nagkakagulo. Ngunit sa bawat paliwanag ni Bella, ang bawat decimal point ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan, mga bala, mga panangga, at mga patibong. Lumipas ang mga linggo na ang tanging kasama ni Liana ay ang liwanag ng laptop at ang makapal na tumpok ng mga financial reports. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging basa ng luha, ngayon ay tuyo na at puno ng determinasyon. Ang bawat gabi ng pag-aaral ay tila isang ritual ng pagpapatibay sa kanyang bagong pagkatao. Hindi na siya ang Liana na nagluluto ng paboritong ulam ni Marco. Siya na ang Liana na nag-aaral kung paano uubusin ang bawat sentimo ng mga Montenegro nang hindi nila napapansin. Sa gitna ng isa nilang sesyon, tumayo si Liana at humarap sa malaking salamin sa dulo ng silid. Ito ang tinatawag ni Bella na The Art of the Mask. Pinilit ni Liana na iangat ang magkabilang dulo ng kanyang mga labi. Sa simula, ang ngiti ay mukhang pilit. Isang hilatsa ng mukha na puno ng pait. Ngunit dahan-dahan, sa bawat paghinga, natututunan niyang kontrolin ang bawat kalamnan sa kanyang mukha. Nagawa niyang magmukhang maamo, mapagmahal, at higit sa lahat, walang alam. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, ang apoy ng paghihiganti ay nananatiling nagniningas, nakatago sa ilalim ng isang makapal na layer ng kaplastikan. Isa itong ginintuang sandali ng pagtanggap na ang katotohanan ay isang luho na hindi niya kayang ipakita sa mundo. Isang hapon, habang nagpapahinga, napansin ni Liana ang isang kulay kape na sobrang iniabot ng isang lalaking nakauniporme kay Bella. Walang nakasulat sa labas nito, ngunit ang paraan ng pagtanggap ni Bella, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, at ang mabilis na pagtago nito sa loob ng drawer, ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isip ni Liana. Sino ang nagpapadala ng mga sulat na yon? At ano ang koneksyon nito sa kanilang planong pabagsakin ang mga Montenegro? Nang gabing iyon, umuwi si Liana sa mansyon ng mga Montenegro. Pagpasok niya sa pintuan, sumalubong sa kanya si Marco. May hawak na baso ng alak at may bakas ng pagod sa mukha. Inaasahan ni Marco ang karaniwang hitsura ni Liana. Ang nakayukong ulo, ang namumugtong mga mata, ang tahimik na pagsunod. Ngunit sinalubong siya ni Liana nang may matamis at kalmadong ngiti. Isang nangiti na tila walang bahid ng nakaraang trahedya. "Welcome home, Marco. Kumain ka na ba?" Ang malambing na tanong ni Liana habang ang kanyang mga kamay ay marahang nag-aayos ng kurbata ng asawa. Natigilan si Marco. Ang init ng kamay ni Liana sa kanyang leeg ay tila kakaiba. May kung anong nagbago sa aura ng kanyang asawa na hindi niya maipaliwanag. Wala na ang takot. Wala na ang pagsusumamo. Sa halip, may isang uri ng katahimikan sa paligid ni Liana na nagpapatayo ng balahibo ni Marco. You look different, Liana." Ang tanging nasabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito habang sinusubukang basahin ang mga mata ng asawa na tila naging isang malalim at madilim na lawa. Tumalikod si Liana at naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng isang mangangaso na alam na malapit na ang kanyang biktima. Ang tanging narinig sa buong bahay ay ang tunog ng bawat pagpihit ng pahina ng kanyang mga papeles sa loob ng kanyang silid sa gitna ng gabi. Isang mahina, ngunit matalim na paalala na ang oras ng paniningil
ay dahan-dahan nang dumarating. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at usapan tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ang taunang charity gala ng mga Montenegro. Isang gabi kung saan ipinaparada nila ang kanilang yaman habang nagkukunwaring may malasakit sa mahihirap. Para kay Liana, ito ang kanyang unang pagsubok sa labas ng pribadong opisina ni Bella. Ang kanyang unang pag-akyat sa entablado ng kanilang grandeng kasinungalingan. Suot ang isang simpleng ngunit eleganteng itim na gown. Nakatayo si Liana sa tabi ni Marco. Tahimik at nakayuko. Eksakto sa papel na inaasahan ng lahat mula sa kanya. Ang asawang walang boses, ang dekorasyon ng isang nagkukunwaring perpektong buhay. Napalilibutan sila ng mga maimpluwensyang negosyante, kabilang ang CEO ng isang malaking kumpanya sa Japan na target ng mga Montenegro para sa ₱1 billion investment. Si Mr. Tanaka ay kilala sa pagiging mahigpit at pihikan. We are confident, Mr. Tanaka, that our retail expansion will dominate the local market. Our strategies are flawless. Ang mayabang na pahayag ni Marco. Hawak ang kanyang baso ng champagne na tila siya ang hari ng mundo. Ngunit bahagyang umiling si Mr. Tanaka. Ang kanyang mga mata ay makitid at sinusuri ang bawat galaw ni Marco. I've read your proposal, Mr. Montenegro. However, your numbers on the provincial logistics don't add up. The current inflation rate combined with the fuel surge will eat up your margins in 6 months. How do you plan to mitigate that? Natigilan si Marco. Ang kanyang mayabang na ngiti ay dahan-dahang nawala. Pinalitan ng mabilisang paglunok at pagpapawis ng kanyang noo. Hindi niya alam ang sagot. Hindi niya inasahan ang ganoon kalalim na katanungan dahil ang inaasahan niya ay isang madaling pagpila ng pera mula sa mga dayuhan. Ang katahimikan sa kanilang grupo ay naging isang mabigat na ulap ng pagkapahiya. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Liana. Ang kanyang tinig ay malambot, mahinahon, ngunit kasing talas ng isang bagong hasang kutsilyo. If I may interject, Marco darling, ang panimula ni Liana, sabay haplos ng dahan-dahan sa braso ng asawa, isang kilos ng pagmamahal na sa katotohanan, ay isang posas na pumipigil sa asawa na magsalita. What my husband meant was that we have already anticipated the fuel surge. We secured a 5-year hedging contract with a regional supplier last month. We stabilized the delivery cost. Even if inflation hits a 10-year high, our logistics margin will remain at a comfortable 18%. It's all stated in the appendix of the revised draft. Nagulat si Mr. Tanaka. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng malalim na paghanga. Impressive. Ang mahinang usal ng hapon bago tumango at naglakad palayo kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan si Marco na nakatayo. Blanko ang ekspresyon, ang muka ay unti-unting namumula sa halo ng kahihiyan at kalituhan. Paano nalaman ni Liana ang mga detalyeng yon? Paanong ang asawang inaakala niyang walang alam sa negosyo ang nagligtas sa kanya sa tiyak na pagkalugmok? Bago pa man makapagsalita si Marco, naramdaman ni Liana na may kaunting alak na tumalsik sa kwelyo ng kanyang asawa mula sa baso nito kanina. Kumuha siya ng puting panyo at nagsimulang punasan ang mantsa. Ito ang kanyang ginintuang sandali. Ang pagiging isang huwarang asawa sa paningin ng iba, habang ang kanyang boses ay tanging para lamang kay Marco. Kailangan mo nang magbasa ng sarili mong mga kontrata, Marco. Ang bulong ni Liana, sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Ang bawat salita ay may dalang lamig na mas matalim pa sa hangin ng gabi. Baka sa susunod, hindi na ako ang magliligtas sa iyo, kundi ang magbabaon sa iyo. Habang nangyayari ang lahat, isang figura ang nakatayo sa di kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng madilim na asul na suit ang matamang nakatingin kay Liana. Ang kanyang mga mata
ay pamilyar. May halong pagkamangha at isang nakatagong alaala. Nang subukang hanapin ni Liana ang lalaki sa dagat ng mga bisita, mabilis itong naglaho. Nag-iiwan ng isang misteryong hindi pa niya kayang sagutin. Papasok na sila sa VIP lounge nang biglang humarang si Doña Aurora. Ang mukha ng matanda ay nakangiwi sa matinding galit. Nang walang anumang babala, itinaas ng biyenan ang kanyang kamay. Ang tunog ng kanyang palad na dumapo sa pisngi ni Liana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na nakatawag pansin sa iilang bisita. Sino ka para ipahiya ang anak ko sa harap ng mga investors? Ang galit na singhal ni Doña Aurora. Huwag kang magmamarunong, hampas lupa. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Ang pisngi ni Liana ay namula ng matindi, ngunit hindi siya umiyak, hindi siya umatras. Tiningnan niya si Doña Aurora at sa halip na magalit, isang maliit at nakakikilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagsasabing, ito na ang simula ng inyong pagtatapos. Habang ang musika mula sa ballroom ay patuloy na tumutugtog, isang bagay ang malinaw kay Liana. Ang digmaan ay tuluyan ng nagsimula at siya ang unang nagbuhos ng dugo sa kanilang larangan. Ang bawat pag-usad ng kamay ng malaking orasan sa pasilyo ay tila pagbilang ng mga natitirang sandali ng paghahari-harian ng mga Montenegro. Sa loob ng madilim na mansyon, tanging ang paminsan-minsang paghampas ng sanga ng puno sa bintana ang nagbibigay ng buhay sa gabi. Sa kwarto ni Liana, ang hapdi sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Doña Aurora ay matagal nang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at matalas na determinasyon. Sinigurado ni Liana na mahimbing na ang tulog ni Marco na nalasing sa sarili nitong kahihiyan mula sa naganap na party. Nang matiyak niya ang katahimikan ng buong bahay, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Binigyan siya ng makahulugang tango ni Yaya Rosa mula sa kusina, ang matandang kasambahay na matagal nang saksi sa mga pang-aabuso kay Liana ay lihim nang naging kakampi niya. Wala na si Doña Aurora. Umalis ito sakay ng kanyang paboritong sasakyan para di umano sa isang late-night charity meeting. Isang palusot na matagal nang pinagdududahan na ni Liana. Gamit ang susi na palihim na kinopya ni Yaya Rosa, pumasok si Liana sa master suite ng kanyang biyenan. Ang silid ay amoy matapang na pabango at lumang kahoy. Ang bawat muebles ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, alam ni Liana na may itinatagong dumi, ang babaeng nagmamalinis. Gamit ang maliit na flashlight, sinimulan niyang halungkatin ang mahogany na mesa ni Doña Aurora. Pilit niyang inalala ang mga itinuro ni Bella. Ang mga taong sakim ay hindi nagtatago ng kanilang mga lihim sa mga bangko. Itinatago nila ito sa mga lugar na madali nilang makikita upang maramdaman ang kanilang kapangyarihan. Kinapa ni Liana ang ilalim ng pinakamababang drawer at naramdaman ang isang nakatagong espasyo. Nang makuha niya ang laman nito, tumambad sa kanya ang ilang mga bank statements mula sa mga offshore accounts at mga resibo mula sa mga sikat na VIP casino sa Macau. Kumunot ang noo ni Liana habang tinititigan ang mga numero. Milyon-milyong piso ang patuloy na inilalabas mula sa kaban ng kumpanya. Pinalalabas na mga operational expenses. Ngunit ang totoo ay ginagamit upang bayaran ang lumalaking utang sa sugal ng matanda. Isang nakadidiring katotohanan ang bumalot kay Liana. Ang babaeng walang awang nanduro at nang maliit sa kanyang pamilya dahil sa utang. Ang babaeng nagsabing siya ay isang palamunin. Ay siya mismong nagnanakaw sa sariling kumpanya ng kanyang anak. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang natuklasan. Sa paglipat niya sa estante ng mga pampaganda, binuksan niya ang isang maliit na velvet box na nakatago sa likod ng mga mamahaling lotion. Inasahan niyang makakita ng brilyante o ginto. Ngunit isang gininto ang sandali ng pagtuklas ang naganap. Nakita niya ang isang solong silver cufflink na may asul na bato. Inamoy niya ito at napansin ang halimuyak ng murang aftershave at usok ng tabako. Isang amoy
na imposibleng magmula kay Marco o sa yumaong asawa ni Doña Aurora. May kalaguyo ang matanda, isang batang lalaki na binubuhay nito gamit ang ninakaw na pera. Masusing tinitigan ni Liana ang disenyo ng cufflink sa ilalim ng manipis na liwanag ng kanyang flashlight. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang nakaukit sa pila kay isang pamilyar na sagisag, ang eksaktong logo ng kumpanya ng matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ang lalaking nagkanulo sa kanyang pamilya na naging dahilan ng kanilang pagkabangkarote. Paano napunta ang bagay na ito sa kwarto ng kanyang biyenan? Anong malagim na sabuatan ang nag-uugnay sa kalaguyo ni Aurora at sa pagbagsak ng sariling pamilya ni Liana? Ang misteryong ito ay tila isang pako na lalong bumaon sa kanyang puso. Bago pa man siya makabuo ng teorya, narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na pumarada sa labas ng bahay. Kasunod nito ay ang mabibigat na yabag ng mga takong na naglalakad palapit sa kwarto. Nariyan na si Doña Aurora. Sa halip na mataranta o magtago, gaya ng dati, pinatay niya ang ilaw ng kanyang flashlight. Tahimik siyang naupo sa malambot na silya sa sulok ng silid, hinayaan ang sarili na mapalibutan ng dilim. Hindi na siya tatakbo. Panahon na para ipakita na handa na siyang harapin ang lahat. At hindi na siya ang dating Liana. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay bumasag sa katahimikan ng kwarto. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora, bumubuntong hininga dahil sa pagod. Nakakailang hakbang pa lamang ang matanda papasok sa madilim na silid upang abutin ang switch ng ilaw nang may marinig siyang malamig na boses mula sa sulok. Kumusta ang iyong charity event, Mama? O dapat ba kitang tanungin kung magkano ang natalo mo sa bakarat ngayong gabi? Natigilan si Doña Aurora. Ang kanyang katawan ay nanigas sa matinding gulat. Unti-unting nasanay ang kanyang mga mata sa dilim at nakita niya ang anino ng kanyang manugang na nakaupo ng tahimik. Liana, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Lumabas ka. Ang manginginig, ngunit matapang na utos ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Liana. Hawak sa isang kamay ang mga bank statement at sa kabila ay ang kumikinang na silver cufflink. Ang bawat hakbang niya palapit sa kanyang biyenan ay tila hakbang ng isang mandaragit. Alam ko na ang lahat, Mama. Ang bulong ni Liana, ang boses ay puno ng nakamamatay na lason na handa ng kumitil. At ngayon, mag-uusap tayo kung sino talaga ang may utang na loob kanino. Liana, nagpaluto ako ng paborito mong steak. Gusto ko sanang makabawi sa lahat ng mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang boses ni Marco ay malambot. Halos nagsusumamo habang hinihila niya ang upuan para kay Liana sa gitna ng kanilang marangyang dining room. May mga kandilang nakasindi at ang amoy ng mamahaling bino ay pumapailan lang sa hangin. Pagkatapos ng gabi ng komprontasyon ni Liana kay Doña Aurora, tila nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Si Aurora ay nagkukulong sa kanyang silid at si Marco na tila natatakot sa biglang pagbabago ng kanyang asawa ay sinusubukang gamitin ang kanyang karisma upang paamuhin si Liana. Naupo si Liana nang may pagkapino. Ang bawat galaw niya ay tila isang dula-dulaan na pinag-aralan ng husto sa harap ng salamin ni Bella. Tiningnan niya ang pagkain, isang handog na kung nangyari sana noong nakaraang taon, ay baka ikinatuwa pa ng kanyang puso. Ngunit ngayon, ang bawat hiwa ng karne ay nagpapaalala lamang sa kanya ng bawat sugat na iniwan ni Marco sa kanyang kaluluwa. Ang bango, Marco. Nakatutuwa naman na naalala mo pa ang mga ganitong bagay. Ang matamis na sagot ni Liana, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon. Habang kumakain, unti-unting lumapit ang kamay ni Marco sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga daliri ni Liana. Pinipisil ang mga ito nang may halong pagnanasa at paghingi ng paumanhin. Naramdaman ni Liana ang panunuyo ng kanyang balat.
sa bawat pagdampi ng asawa. Ang bawat haplos ni Marco ay tila isang paalala ng marahas na pagtulak nito sa kanya sa hagdanan. Ang haplos na pumatay sa kanyang anak. Sa halip na bumigay, isang ginintuang sandali ng pagtanggi ang naganap. Dahan-dahan ngunit may paninindigan, binawi ni Liana ang kanyang kamay upang abutin ang sandok at lagyan ng pagkain ng plato ni Marco. Kumain ka pa, Marco. Kailangan mo ng lakas para sa mga susunod na araw ng kumpanya, ang nakangiti niyang sabi, habang ang kanyang puso ay kasing tigas na ng bato sa ilalim ng dagat. Habang lumalalim ang gabi, ang bote ng bino ay unti-unting naubos. Nagsisimulang lumabo ang pananalita ni Marco. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng bigat ng lihim na dalahin. Ang amoy ng kanyang alak ay humahalo sa halimuyak ng lumang pabango na suot ni Liana. Ang pabangong ginamit niya noong gabi ng kanilang anibersaryo, ang gabi ng trahedya. Alam mo ba, Liana? Ang pabulong na panimula ni Marco, ang kanyang ulo ay nakasandal na sa mesa. Noong gabing iyon, noong mahulog ka, hindi ko sinasadya. Pero natakot ako. Natakot ako kay Mama. Sinabi niya na mas mabuti na yon dahil hindi ka naman talaga karapat-dapat sa pamilyang ito. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganoon kalayo ang mararating ng galit niya. Natigilan si Liana. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang muling pagbukas ng kanyang mga tahi. Isang nakapangingilabot na katotohanan ang lumabas sa gitna ng kalasingan ng kanyang asawa. Hindi lamang pala ito aksidente. May mas malalim na pakikialam ang kanyang biyenan sa bawat segundo ng kanyang pagdurusa. Inangat ni Marco ang kanyang tingin, puno ng luha at pagsisisi. Liana, let's start over. Kalimutan na natin ang lahat. Pwede tayong bumuo uli ng pamilya. I'll make it up to you, I promise. Tiningnan siya ni Liana ng matagal. Isang mahiwagang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting punong-puno ng mga planong hindi pa nasasabi. Tumayo siya at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng kanyang asawa, tila isang ina na nagpapatulog sa isang bata. Ngunit ang bawat haplos ay may dalang sumpa ng paghihiganti. Magsimula ulit tayo, Marco. Ang pag-uulit ni Liana sa isang tinig na kasing tamis ng honey, ngunit kasing talim ng asero. Sige, magsisimula tayo sa simula. Kung saan mawawala sa inyo ang lahat ng inakala ninyong pag-aari ninyo. Habang dahan-dahang ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata sa gitna ng kalasingan, naiwan si Liana na nakatayo sa kadiliman ng silid. Ang tanging naririnig ay ang marahas na tunog ng hangin sa labas at ang sariling pintig ng kanyang puso na tila isang orasan na nagbibilang para sa huling hantungan ng mga Montenegro. Hanggang kailan kaya mananatili ang maskara ni Liana bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat ng natitirang kabutihan sa kanyang puso? Ibunyag ang pinakamaitim na sikreto tungkol sa pagkawala ng anak ni Liana at harapin ang katotohanan sa harap ni Marco. Ang buhay ng anak ko ay hindi isang pirasong papel na pwedeng burahin ng pirma mo at ng pera ng mga Montenegro. Ang boses ni Liana ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat pantig ay kasing talim ng yelo na dumadaloy sa loob ng opisina ni Dr. Ramos. Nakatayo siya sa gitna ng silid, matikas at hindi natitinag, habang si Dr. Ramos ay nakayuko. Ang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa likuran, nakatayo si Marco na kapapasok pa lamang, blanko ang muka at tila hindi makapaniwala sa eksenang kanyang nasasaksihan. Dahan-dahang inilabas ni Liana ang isang digital recorder mula sa kanyang bag. Sa tulong ni Yaya Rosa, naitala ang lihim na pag-uusap ni Doña Aurora at ng doktor nung gabing dinala siya sa ospital. Ang bawat salita na lumabas sa recorder ay tila mga latigo na humahagupit sa pandinig ni Marco. Ang usapan tungkol sa suhol, ang paggawa ng pekeng report na nagsasabing nagpalaglag si Liana, at ang malamig na utos ni Aurora na hayaang mamatay ang bata upang hindi na ito maging pasanin sa pamilya.
Totoo ba ito, Doc? Sabihin mo ang totoo. Ang maugong na utos ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa doktor, naghahanap ng kahit maliit na butas ng kasinungalingan upang mapanatili ang kanyang mundo. Ngunit ang doktor ay nanatiling tahimik, isang sapat na kumpirmasyon ng lahat ng paratang. Sa sandaling iyon, ang galit ni Liana na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng umapaw. Isang ginintuang sandali ng pagpapakita ng katotohanan ang naganap. Kinuha ni Liana ang orihinal na medical report, ang dokumentong nakuha ni Bella mula sa mga tagong file ng ospital, at marahas itong inihagis sa dibdib ni Marco. Nagkalat sa hangin ang mga papel bago marahang bumagsak sa sahig, parang mga puting talulot sa gitna ng katahimikan. Iyan ang patunay ng kahinaan mo, Marco. Pinili mong maniwala agad dahil mas madali iyon kaysa harapin ang masakit na katotohanan. Sigaw ni Liana. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa halo ng galit at matinding lungkot. Napaluhod si Marcos sa gitna ng mga nagkalat na papel. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanan na tila isang bundok na dumagan sa kanyang pagkatao. Ang kanyang sariling ina ang kumuha sa tanging bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Ngunit ang katahimikan ay bumasag nang biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Doña Aurora. Ang muka ay parang isang maskara ng galit at walang pagsisisi. Ngunit ang nakapangingilabot ay ang bagay na hawak niya sa kanyang kamay. Isang maliit na baril, kasing itim ng kanyang budhi. Hindi ito nakatutok kanino man, ngunit ang presensya nito ay isang malinaw na banta. Isang simbolo ng kanyang huling pagtatangkang kontrolin ang sitwasyong unti-unti nang dumudulas sa kanyang mga daliri. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Liana. Ang malamig na sabi ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang anak na nasa sahig. Ginawa ko ang lahat para sa kumpanya, para sa iyo, Marco. Sa labas ng ospital, ang langit ay biglang nagdilim. Ang unang patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa mga bintana, kasunod ng isang malakas na tunog ng kulog na yumanig sa buong gusali. Ang tanging katanungang naiwan sa loob ng silid ay ito. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para sa kanyang kapangyarihan at hanggang kailan mananatiling nakaluhod ang isang lalaking nawalan na ng lahat ng kanyang dangal. Ipakita ang pagpapahiya ni Liana sa kabit ni Marco na si Sofia, habang ibinubunyag ang isang mas malalim na lihim tungkol sa nakaraan. Buntis ako, Marco, at hindi ko hahayaan na ang batang ito ay lumaking walang ama dahil lang sa isang asawang hindi mo naman mahal. Ang boses ni Sofia ay puno ng pag-arte. Bawat hikbi ay tila pinag-aralan ng husto habang nakakapit siya sa braso ni Marco sa gitna ng sala ng mansyon. Nakatayo si Doña Aurora sa gilid, may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Para sa matanda, ang balitang ito ay isang perpektong sandata upang tuluyang paalisin si Liana at palitan ng isang babaeng mas madali niyang makokontrol. Nakatayo lang si Liana sa harap nila. Kalmado, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harap. Ang panunood sa kanila ay tila panunood sa isang murang dula-dulaan na matagal na niyang alam ang katapusan. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga langaw na nagbubulong sa kanyang pandinig. Nakakairita, ngunit walang kapangyarihan. Totoo ba ito, Sofia? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at bigat. Tumingin siya kay Liana, naghahanap ng anumang reaksyon, ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang pader ng yelo. Dahan-dahang lumapit si Liana sa kanila. Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa ibabaw ng mesa. Nakakatuwa naman ang timing ng balita mo, Sofia. Isang linggo matapos malaman ni Marco ang katotohanan tungkol sa anak ko, bigla kang lumitaw na may dalang bagong pag-asa. Inabot ni Liana ang folder kay Marco. Basahin mo yan. Iyan ang record ni Sofia
mula sa klinik ni Dr. Hernandez, ang doktor na binayaran din ni Mama para gawan ka ng pekeng ultrasound. Mukhang nakalimutan mong sa mundo ng negosyo, Sofia, ang mga lihim ay may katapat na halaga at mas malaki ang ibinayad ko sa sekretary ng doktor mo kaysa sa ibinayad mo. Ang mukha ni Sofia ay biglang namutla. Ang kanyang mga luha ay natuyo sa isang iglap. Nang buksan ni Marco ang folder, tumambad sa kanya ang katotohanang sumasa ilalim si Sofia sa isang procedure upang hindi magkaanak 3 taon na ang nakalilipas. Walang bata, walang pagbubuntis. Isang malaking kasinungalingan lamang ang lahat. Isang ginintuang sandali ng paghamak ang naganap. Binuksan ni Liana ang kanyang bag at kumuha ng isang checkbook. Kumuha siya ng panulat at mabilis na pumirma sa isang blankong tseke. Inabot niya ito kay Sofia na noon ay nanginginig na sa takot at kahihiyan. Ito ang halaga ni Marco sa buhay ko ngayon, Sofia. Isulat mo kung magkano ang gusto mo. Kunin mo ang lalaking ito at lumayas ka sa harap ko. Ang malamig na sabi ni Liana. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hapdi. Tutal, bagay naman kayo. Isang lalaking walang paninindigan at isang babaeng nabubuhay sa daya. Hindi nakapagsalita si Marco. Ang kanyang dignidad ay tila dahan-dahang tinutunaw ng titig ni Liana. Ngunit bago pa man makagalaw si Sofia, hinablot ni Doña Aurora ang tseke at pinunit ito sa maraming piraso. Huwag kang magmalaki, Liana. Akala mo ba ay kontrolado mo na ang lahat? Ang singhal ni Aurora. Doon na sumabog si Sofia. Sa takot na mawala ang lahat sa kanya at sa galit na siya ang naging tanging talo sa eksenang yon, humarap siya kay Liana na may nanlilisik na mga mata. Akala mo ba ay napakabuti ng pamilyang pinagtatanggol mo? Akala mo ba ay si Marco ang pumatay sa tatay mo dahil sa utang? Lumingon si Liana. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Isang marahas na pintig na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Anong sinasabi mo? Hindi si Marco ang may kasalanan kung bakit na heart attack at nawala ang tatay mo. Ang sigaw ni Sofia habang itinuturo si Doña Aurora. Ang biyenan mo ang nagplano ng lahat. Siya ang nag-leak ng maling impormasyon sa mga creditors ninyo at siya ang kumuha ng lahat ng ari-arian ninyo bago pa man mamatay ang tatay mo. Pinatay niya ang tatay mo para lang mapilitan kang pakasalan ang anak niya at makuha ang lupain ng pamilya ninyo. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tanging naririnig ay ang marahas na paghinga ni Liana at ang tunog ng sarili niyang dugo na tila sumasabog sa loob ng kanyang mga tainga. Isang katanungan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao habang nakatitig sa nanlilisik na mukha ni Doña Aurora. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina ay siya rin palang pumatay sa taong pinakamahal niya? Isa katuparan ang huling pagbagsak ng pananalapi ng mga Montenegro at ang pagbawi ni Liana sa kanyang kalayaan. Ang bawat piraso ng gintong pader na itinayo ng mga Montenegro sa loob ng ilang dekada ay tila dahan-dahang naglulupaypay sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kasalanan. Sa loob ng opisina ni Doña Aurora, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Nakatayo si Liana sa gitna ng silid. Ang kanyang muka ay walang bakas ng emosyon, habang sa kanyang harap ay nakalatag ang mga dokumentong magiging huling hatol sa pamilyang umapi sa kanya. Pumasok si Marco at Doña Aurora. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at namumuong galit. Kanina lamang ay nakatanggap sila ng tawag mula sa bangko. Ang lahat ng kanilang mga accounts ay na-freeze at ang mga shares ng kanilang kumpanya ay biglang nailipat sa isang hindi kilalang korporasyon. Anong ibig sabihin nito, Liana? Ang banyas na tanong ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago. Anong ginawa mo sa mga dokumento ng kumpanya? Dahan-dahang itinuon ni Liana ang kanyang paningin sa matanda. Naaalala mo ba ang compensatory agreement na ipinapirma mo sa akin noong mamatay ang anak ko, Mama?
Ang sabi mo, iyon ay para sa aking seguridad. Pero nakalimutan mong basahin ang appendix na isiningit ni Bella. Ang lahat ng assets na nakapangalan sa inyong dalawa ay automatikong maililipat sa akin kapag napatunayan ang moral negligence at financial fraud sa loob ng inyong pamamahala. Isang nakabibinging katahimikan ng namayani. Naramdaman ni Marco ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang ipinagmalaki, ay naglaho sa isang iglap dahil sa isang pirma na inakala nilang walang saysay. Hindi lamang sila bangkarote, sila ay literal na wala ng pag-aari sa loob ng bahay na ito. Isang ginintuang sandali ng pagwawakas ang naganap. Lumapit si Liana sa kanyang vanity mirror. Sa harap ni na Marco at Aurora, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang singsing sa kasal. Ang ginto nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit para kay Liana, ito ay tila isang malamig na kadena na sa wakas ay naputol na. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, isang maliit na tunog ng metal sa ibabaw ng kahoy na tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Hindi na ito kailanman magiging simbolo ng pag-ibig, Marco. Ang pabulong na sabi ni Liana, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isa na lang itong piraso ng bakal na nagpapaalala sa akin ng lahat ng kinuha ninyo sa akin. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Bella sa silid. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng huling dagok sa pagkatao ni Doña Aurora. Tinitigan ni Bella ang matanda nang may halong puot at isang kakaibang lungkot. May isang lihim na koneksyon sa pagitan ng dalawang babae na tila ngayon pa lamang magsisimulang magkaroon ng kasagutan. Totoo nga ba ang hinala ni Liana na may dumadaloy na parehong dugo sa kanilang mga ugat? Bago pa man makapagsalita si Marco upang magmakaawa, ang tunog ng sunod-sunod na sasakyang pumarada sa labas ay bumasag sa gabi. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumalamin sa mga bintana ng mansyon. Narito na sila, ang malamig na sabi ni Liana habang nakatingin kay Doña Aurora. Hindi lang pera ang nawala sa inyo ngayong gabi, Mama. Pati ang kalayaang ginamit ninyo para tapakan ang buhay ng tatay ko at ng anak ko. Ang huling narinig sa loob ng silid ay ang mabibigat na yabag ng mga opisyal na paakyat sa hagdanan. Ang toreng ginto ng mga Montenegro ay tuluyan ng gumuho at sa gitna ng mga guho, nakatayo si Liana, malaya, matatag, at handa nang lumipad palayo sa dilim na matagal na sumakal sa kanya. Liana, please, huwag mo akong iwan sa ganitong paraan. Alam kong nagkamali ako, pero ikaw na lang ang natitira sa akin. Patawarin mo ako. Ang boses ni Marco ay basag, puno ng pagsusumamo na dati ay hindi mo aakalaing magmumula sa isang lalaking kasing hambog niya. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at madilim na foyer ng mansyon. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, tila isang rebultong unti-unting nadudurog. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang malalim na kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Liana sa tapat ng pintuan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa handle ng kanyang nag-iisang maleta. Ang malaking bahay na ito, na dati ay tila isang palasyong pangarap niya, ngayon ay tila isang malamig na nitsyo na puno ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga luhang pumatak sa sahig, ng mga gabi ng pag-iisa, at ng dugong na wala sa kanya sa paanan ng hagdanang iyon. Dahan-dahang binitawan ni Liana ang kanyang maleta. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bag, ang huling dokumentong magpuputol sa bawat hibla ng ugnayan nila. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mahogany console table. Ang tunog ng papel na sumayad sa makinis na kahoy ay tila isang huling hantungan ng kanilang sumpaan. Ito ang mga divorce papers, Marco. Pinirmahan ko na ang lahat. Ang pabulong na sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa labas. Wala ka nang kailangang ibigay sa akin. Ang kalayaan ko ay sapat na kabayaran
para sa lahat ng sakit na idinulot ninyo. Isang ginintuang sandali ng pamamaalam ang naganap. Bago siya tuluyang humakbang palabas, dahan-dahang hinaplos ni Liana ang pader ng mansyon, hindi dahil sa panghihinayang, kundi bilang pagkilala sa babaeng pumasok sa bahay na ito. 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng naniwala sa pag-ibig, ang babaeng martir, ang babaeng dahan-dahang pinatay ng pamilyang ito. Ngayon, ang babaeng iyon ay wala na, at ang natitira ay isang kaluluwang handa ng isilang muli. Hinarap niya si Marco sa huling pagkakataon. Nakita niya ang luha sa mga mata ng asawa, ang panginginig ng mga labi nito habang sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ngunit umatras si Liana. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lamang mga hakbang. Ito ay isang malawak na bangin ng mga kasinungalingan at pagtataksil na hinding-hindi na muling mabubuo. Huwag kang humingi ng tawad dahil kailangan mo ako, Marco. Ang huling sabi ni Liana, ang kanyang paningin ay diretso at walang takot. Humingi ka ng tawad sa sarili mo dahil hinayaan mong maging ganito ang buhay mo. Tapos na tayo. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Tila nakikiramay sa bigat ng sandaling iyon. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya. Ang liwanag ng headlights ay tila isang gabay patungo sa isang bagong simula. Sumakay si Liana at habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, palayo sa mansyon, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila paglayo sa bawat sakal, sa bawat sumpa. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita ni Liana ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nalaglag sa lupa. Ang tanging katanungang naiwan sa kanyang isipan habang patungo siya sa paliparan ay ito. Sa isang malayong lugar tulad ng Shanghai, sapat na kaya ang dagat na namamagitan upang tuluyang malimutan ang hapdi ng isang pusong pinunit ng sarili niyang pamilya. Ipakita ang tagumpay at pagbabago ni Liana sa ibang bansa, malayo sa anino ng mga Montenegro, habang nagtatanim ng bagong misteryo. Ang lamig ng hangin sa Shanghai ay kakaiba sa init na nakasanayan ni Liana sa Maynila. Dito, ang bawat hininga ay naglalabas ng manipis na usok at ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng kanyang penthouse sa Bond ay tila pagtapak sa isang bagong mundo na gawa sa salamin at asero. Wala na ang babaeng laging nakayuko at natatakot sa sarili niyang anino. Ang nakaharap sa malawak na bintana ay isang babaeng ang tindig ay kasing tatag ng mga naglalakihang gusali sa kanyang harapan. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na agos ng tubig. Sa tulong ni Bella, itinayo ni Liana ang Lumina, isang fashion house na naging simbolo ng modernong katatagan ng mga kababaihan. Hindi naging madali ang simula. Maraming gabi siyang nakipagbuno sa kalungkutan. Sa mga gabing tila naririnig pa rin niya ang boses ni Doña Aurora sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang bawat hapdi ng alaala ay ginamit niyang tinta upang iguhit ang kanyang tagumpay. Naglalakad si Liana sa gitna ng kanyang atelier. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol ay tila isang maayos na martsa ng tagumpay. Ang bawat tela na kanyang hinahawakan, mula sa malambot na seda hanggang sa matigas na brocade, ay sumisimbolo sa kanyang pinagdaanang paglalakbay. Hindi na siya ang tela na hinahayaan lang gupitin at tahiin ng iba. Siya na ang mismong may-ari ng gunting. Isang ginintuang sandali ng kapayapaan ang naganap. Nang tumayo siya sa balkonahe, nakatanaw sa ilog Huangpu habang ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa tubig na tila mga hiyas. Hinayaan niyang liparin ng hangin ang kanyang maikling buhok. Ramdam niya ang kalayaan. Ang tunay na kalayaang hindi nakadepende sa pag-aproba ng isang asawa o biyenan. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay tumitibok para sa kanyang sariling pangarap. Pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang malaking buke ng puting rosas. Walang palya ang pagdating nito tuwing unang Lunes ng buwan sa loob ng 5 taon.
walang card, walang pangalan, tanging ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila nagpapaalala sa kanya na may isang taong lihim na nagmamasid sa kanyang tagumpay. Hinaplos ni Liana ang mga talulot, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga posibleng mukha ng nagpapadala, ngunit mabilis din niyang iwinaksi ang kaisipang yon. Miss Liana, dumating na po ang imbitasyon para sa International Business Summit sa susunod na buwan, ang sabi ng kanyang sekretarya habang inilalapag ang isang gintong envelope sa mesa. Lahat ng malalaking retail giants sa Asia ay naroroon at ayon sa listahan, isa sa mga kumpanyang nag-apply para sa restructuring loan ay ang Montenegro Group. Natigilan si Liana. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot ay tila isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Binuksan niya ang imbitasyon at binasa ang listahan ng mga dadalo. Doon, sa ilalim ng kategorya ng mga kumpanyang nanganganib na tuluyang mabangkarote, ay ang pangalan ni Marco Montenegro. Ang tunog ng malaking kampana mula sa di kalayuan ay umalingaw-ngaw sa gabi. Hudyat. Nang pagtatapos ng isa pang araw, tinitigan ni Liana ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang tanong na nanunuot sa kanyang kamalayan ay hindi kung handa na ba siyang harapin ang kanyang nakaraan, kundi kung handa na ba ang kanyang nakaraan na harapin ang babaeng kanilang winasak ngunit muling nabuo ng mas matalas at mas matapang. Ipakita ang emosyonal na paghilom ni Liana sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at ang muling pagtatagpo nila ni Marco sa ilalim ng magkaibang kapalaran. Ang bawat halakhak ng mga bata sa loob ng pasilidad ng Liana's Hope Foundation ay tila isang haplos ng anghel sa mga sugat na matagal nang iniinda ni Liana. Sa gitna ng maingay at masayang silid sa Shanghai, nakatayo siya habang pinagmamasdan ang mga inang mag-isa ring bumabangon mula sa kani-kanilang mga unos. Ang amoy ng sariwang gatas at ang tunog ng mga maliliit na hakbang sa sahig ay naging musika na nagpapatahimik sa mga multo ng kanyang nakaraan. Itinatag niya ang pundasyong ito hindi lamang upang tumulong, kundi upang bigyan ng tahanan ang pagmamahal na sana ay ibinuhos niya sa sarili niyang anak. Sa bawat batang kanyang nayayakap, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman sa mundo. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang pighati. Nahanap niya ang kanyang kapamilya sa mga taong tulad niya ay pinagkaitan din ng tadhana. Isang ginintuang sandali ng paghilom ang naganap nang lapitan siya ng isang batang lalaki na may mga matang kasing itim ng gabi. Dahan-dahang binuhat ni Liana ang bata. Naramdaman niya ang init ng maliit na hininga nito sa kanyang leeg. Ang paraan ng pagkapit ng maliliit na daliri sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, tila narinig ni Liana ang sariling bulong ng kanyang puso. Hindi ka nabigo bilang ina, Liana. Nagbago lang ang paraan kung paano mo sila aalagaan. Ang kanyang mga mata ay nangilid sa luha, ngunit hindi ito luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa isang pusong sa wakas ay natutong huminga muli. Bumalik siya sa kanyang hotel suite upang maghanda para sa summit. Sa kanyang kama, nakalatag muli ang isang buke ng mga puting rosas. Sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang maliit na sobre. Nang buksan niya ito, isang simpleng mensahe ang nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Ang iyong liwanag ay hindi kailanman kayang takpan ng dilim. Ang halimuyak ng mga rosas ay tila isang yakap mula sa isang taong laging nasa tabi niya, nagbabantay sa bawat hakbang niya patungo sa rurok. Sino nga ba ang taong ito na tila kilala ang bawat hibla ng kanyang kaluluwa? Nang gabing iyon, pumasok si Liana sa lobby ng Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang summit. Ang bawat mata ay nakatitig sa kanya. Ang Emerald of Shanghai na ang ganda ay kasing talas ng kanyang talino. Nakasuot siya ng isang makinang na silver gown na tila isang baluti ng tagumpay. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay nagbibigay ng mensahe ng kapangyarihan at pag-asa. Ngunit ang kanyang mundo ay tila biglang huminto
nang makita niya ang isang figura sa dulo ng lobby, malapit sa malaking hagdanan. Isang lalaking nakasuot ng kupas na suit, ang mga balikat ay nakayuko, at ang mukha ay tila isang mapa ng mga pagkakamali at pagsisisi, Marco. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ang lalaking dati ay kinatatakutan niya, ay tila isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang dating mapagmataas na mukha ay pinalitan ng isang matinding kapaguran. Habang naglalakad si Liana palapit, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marco. Ang pagkagulat at ang matinding kahihiyan sa kanyang mga mata ay tila isang malakas na tunog ng pagbasag sa gitna ng katahimikan ng lobby. Liana, ang pabulong na yusal ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig at tila hindi makapaniwala na ang reynang nasa harap niya ay ang babaeng dati ay itinapon niya sa dilim. Tumigil si Liana sa harap niya, ang kanyang mukha ay kalmado at hindi matitinag. Ang tanging naririnig ay ang marahas na tibok ng puso ni Marco at ang malalim at matatag na paghinga ni Liana. Isang katanungan ang naiwan sa hangin habang sila ay nakatitig sa isa't isa. Kaya nga ba ng isang pusong nasaktan nang labis na tumingin ng diretso sa kanyang nakaraan nang walang nararamdamang kahit anong pait, o ang muling pagkikita nilang ito ay simula lamang ng isang mas masakit na pagtutuos? Connie, harapin ang nakaraan ng may dignidad at ipakita ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba at pagpapatawad sa pagitan ni Liana at Marco. Ang bawat nota ng piano na umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na cafe sa Shanghai ay tila mga butil ng ulan na pumapatak sa isang tuyot na lupa. Nakaupo si Liana sa tapat ni Marco. Ang kanyang likod ay matuwid at ang kanyang mga mata ay kalmado, habang sa labas ay dahan-dahang bumabalot ang hamog sa mga bintana. Ang usok mula sa mainit na tsaa sa pagitan nila ay tila isang manipis na harang na naghihiwalay sa dalawang taong dati ay pinagbuklod ng sumpaan, ngunit ngayon ay pinaglalayo ng 5 taong puno ng pait at tagumpay. Tiningnan ni Liana si Marco. Wala na ang lalaking dating kumukutitap sa yabang. Ang lalaking ang bawat salita ay batas. Ang kaharap niya ngayon ay isang anino ng nakaraan. May mga linyang malalim sa paligid ng mga mata at mga kamay na bahagyang nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti at ang kanyang suit ay halatang lumana at paulit-ulit na nilabhan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liana ang isang uri ng kurot sa kanyang puso. Ngunit hindi ito dahil sa pag-ibig. Ito ay isang uri ng pighati para sa isang taong tuluyan ng nilamon ng sarili niyang mga pagkakamali. Liana, hindi ko inaasahan na makikita kitang muli sa ganitong kalagayan. Ang pabulong na panimula ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal at hindi makatingin ng diretsyo. Pumunta ako rito hindi para humingi ng tulong sa kumpanya, kundi dahil nalaman kong narito ka. Gusto ko lang sabihing patawad. Patawad sa lahat, Liana. Isang ginintuang sandali ng pagtanggap ang naganap. Dahan-dahang hinawakan ni Liana ang takurure at sinalinan ng mainit na tsaa ang baso ni Marco. Ang tunog ng agos ng tubig sa porselana ay naging tanging musika sa kanilang pagitan. Habang ginagawa ito, na-realize ni Liana ang isang mahalagang bagay. Ang lalaking ito, na dati ay tila isang higanting sumasakal sa kanyang buhay, ngayon ay wala ng kapangyarihan, nasaktan siya. Ang lahat ng galit at puot na itinanim niya sa kanyang puso ay tila naging abo na, nilipad na ng hangin. Hindi na kailangan ang mga salitang iyan, Marco. Ang mahinahong sagot ni Liana. Ang kapatawaran ay hindi ko ibinibigay dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Matagal na kitang pinatawad bago pa man ako makarating sa Shanghai. Kinuha ni Marco ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Nang buksan ito ni Liana, tumambad sa kanya ang isang gintong relos, ang relos ng kanyang ama na matagal nang nawala.
dahil sa pagkakasangla noong panahon ng kanilang krisis. Iyan lang ang natirang piraso ng dangal na nagawa kong isalba, Liana. Ang sabi ni Marco, ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ibinenta ko ang lahat ng natitira sa akin para lang makuha yan muli. Iyan ang huling hiling ng tatay mo bago siya mawala, na mabalik iyan sa'yo. Naramdaman ni Liana ang biglang paghigpit ng kanyang lalamunan. Ang bawat detalye ng relos ay nagpapaalala sa kanya ng mga yakap ng kanyang ama at ng mga pangarap na inakala niyang tuluyan ng naglaho. Hinaplos niya ang malamig na metal at sa bawat kanto nito, naramdaman niya ang bigat ng sakripisyo ni Marco. Ito ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang simbolo ng pagsisisi na hindi na kailangang bigkasin ng bibig. Habang naglalakad si Liana palabas ng kafe, bitbit ang relos ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang bagong uri ng gaan sa kanyang pagkatao. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang tanikala, kundi isang aral na nagpatibay sa kanya. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, isang itim na kotse ang pumarada sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana nito at doon, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na matagal nang nagpapadala ng mga puting rosas. Sino nga ba ang lalaking ito na tila naging tagapagbantay niya sa gitna ng dilim? At anong papel ang gagampanan niya sa huling yugto ng buhay ni Liana? Isara ang kabanata ng galit kay Doña Aurora at tuluyang bawiin ang sariling pangalan at kinabukasan. Ang bawat hakbang sa loob ng malamig na pasilyo ng piitan ay tila pagbabalik sa isang bahagi ng impyerno na matagal nang iniwan ni Liana. Ang amoy ng lumang semento, ang kalawang sa mga rehas, at ang mabigat na hangin na puno ng pagsisisi ay hindi na nagpapakaba sa kanya. Nakasuot siya ng isang purong puting suit. Ang kanyang tindig ay matuwid. Tila isang liwanag na pumasok sa isang madilim na kuweba. Sa dulo ng pasilyo, sa likod ng makapal na salamin, naghihintay ang babaeng dating naghari sa kanyang buhay nang may kamay na bakal. Si Doña Aurora ay hindi na ang reynang nakilala ni Liana. Ang kanyang buhok ay puti na at magulo. Ang kanyang balat ay tila tuyong dahon. At ang kanyang mga mata ay puno ng nanunuot na pait. Nang makita niya si Liana, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang telepono para sa kanilang pag-uusap. Naparito ka ba para pagtawanan ang aking pagkatalo, Liana? Ang boses ng matanda ay paos, tila isang tuyong sanga na nababali. Nakuha mo na ang lahat, ang kumpanya, ang pera, pati ang anak ko. Ano pa ang gusto mo? Isang ginintuwang sandali ng kapangyarihan ang naganap. Hindi sumagot si Liana ng may galit. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang dokumento, ang huling kasunduan na magpapawalang bisa sa lahat ng kaso ng sibil na isinampa niya laban kay Aurora. Kapalit ng isang huling katotohanan, hindi ako naparito para sa iyo, Mama. Ang mahinahong sabi ni Liana, ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal. Naparito ako para sa akin. Para sa anak kong hindi nabigyan ng pagkakataong huminga, at para sa tatay kong pinagnakawan mo ng dangal. Nilagdaan ko na ang pagbawi sa mga danyos. Hindi ko kailangan ang pera mo. Ang kailangan ko ay ang malaman mo na hindi ka na kailanman magkakaroon ng puwang sa aking isipan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakita ni Liana ang pagguho ng huling kuta ng pride sa mga mata ni Aurora. Ang matanda ay dahan-dahang napayuko. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi na walang kasamang luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liana na ang rehas na naghihiwalay sa kanila ay hindi para sa kaligtasan ni Aurora, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Paglabas ni Liana sa gusali, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Sa itaas ng isang munting burol na natatanaw ang dagat, kinuha niya ang orihinal na marriage contract, ang papel na naging tanikala niya sa loob ng maraming taon. Gamit ang isang maliit na sindi,
Pinanood ni Liana ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga letra ng kanyang pangalan at ng pangalan ni Marco. Ang abo ay tinangay ng hangin, nagsasabog sa kalawakan, tila mga itim na paru-paro na sa wakas ay nakalaya na. Tapos na, tay, tapos na, anak, ang pabulong na sabi ni Liana habang nakatingin sa asul na abot-tanaw. Sa gitna ng kanyang pagninilay, isang anino ang lumapit sa kanya. Ang lalaking laging nagpapadala ng mga puting rosas. Si Gabriel, ang anak ng taong tunay na nagmalasakit sa kanyang ama, ang lalaking lihim na tumulong kay Bella upang mahanap ang mga ebidensyang nagpabagsak sa mga Montenegro. Tumingin siya kay Liana nang may malalim na paghanga at isang pangakong hindi na kailangang bigkasin. Ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang kwento, Liana. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang musikang nagpapagaan sa mabigat na dalahin ng nakaraan. Ngumiti si Liana, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang niya palayo sa burol na yon ay tila pagtapak sa isang bagong lupa na puno ng pag-asa. Ang tanging katanungang naiwan sa hangin habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog ay ito. Sa gitna ng mga guho ng isang masakit na kahapon, paano nga ba sisibol ang isang pag-ibig na hindi na kailangang ikubli sa mga rosas? At handa na ba si Liana na muling buksan ang kanyang puso sa isang bagong bukas? Ang bawat pagsikat ng araw sa Shanghai ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay puno ng mga luhang nagmantsa sa bawat salita. Nakatayo si Liana sa malawak na terrace ng kanyang tahanan, pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng liwanag sa ibabaw ng ilog Huangpu. Ang gintong sinag ng araw ay sumasalamin sa kanyang mukha, hindi na bilang isang biktima ng tadhana, kundi bilang isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang bawat hininga niya ay malalim, malaya, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa kanyang kanang kamay, suot niya ang relos ng kanyang ama. Ang bawat tibok nito sa kanyang pulso ay tila isang paalala na ang panahon ay hindi lamang naghihilom ng mga sugat, kundi nagbibigay din ng pagkakataong isilang muli. Hindi na niya naririnig ang boses ni Doña Aurora sa kanyang mga panaginip. Ang mga alaala ni Marco ay naging parang isang lumang pelikula na pinapanood niya nang walang nararamdamang kahit anong pait. Nahanap na niya ang pinakamahalagang uri ng kapayapaan, ang kapayapaang nanggagaling sa pagpapatawad sa sarili at sa pagtanggap na ang bawat sakit ay may katumbas na lakas. Naramdaman ni Liana ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Isang malambot na shawl ang dahan-dahang ipinatong ni Gabriel sa kanyang mga balikat. Hindi ito isang kilos ng pag-angkin, kundi isang kilos ng pag-aalaga. Lumingon si Liana at sinalubong ang mga mata ni Gabriel, ang lalaking hindi siya pinilit na magmahal muli, kundi dahan-dahang nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala sa kagandahan ng mundo. The sunrise looks beautiful today, Liana. Just like the way you've rebuilt everything. Ang pabulong na sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Yes, Gabriel, it's a beautiful day to be alive, to be free. Sa di kalayuan, nakikita niya ang mga bata sa kanyang foundation na nagsisimula ng maglaro sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay tila mga awit ng tagumpay. Ang Lumina ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay naging isang komunidad ng mga kababaihang tulad niya ay natutong lumipad sa gitna ng bagyo. Ang bawat tagumpay ng kanyang mga tinutulungan ay tila isang alay niya sa anak na nawala sa kanya. Isang pagpapatunay na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi natatapos sa kamatayan, kundi nagpapatuloy sa pagmamahal sa kapwa. Habang ang lungsod ng Shanghai ay tuluyan ng nagigising sa isang masiglang umaga, naglakad si Liana at Gabriel patungo sa loob ng bahay. Ang tanging naiwan sa terrace ay ang halimuyak ng mga puting rosas at ang malakas na pintig ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan.
Tapos na ang sumpa ng nakaraan. Ang natitira na lamang ay ang malawak at maliwanag na bukas na siya mismo ang may akda.